Noong October 1973, bigla na lamang huminto ang mundo, mga sasakyan sa kalsada, mga pabrika, ang mga negosyo ay natigil ng iba ng mga bansang Arabo ang pag-export ng krudo dahil sa digmaang Arab-Israel. Sa loob lamang ng 4 na buwan, 4 na beses na tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo. Nalaman ng lahat sa araw na iyon kung gaano kahalaga ang tinatawag na black gold. Pero ang mas importanteng tanong ay kung may alternative na pala tayo noong paman, bakit hindi natin ito ginamit? Ang history ng krudo ay hindi nagsimula sa modernong panahon. Libo-libong taon na itong kilala ng mga tao. Sa sinaunang Ehipto, pinaniniwalaan na ang langis ay makakatulong sa pagpapagaling ng mga sugat. Sa China noong 347 AD, nagtatayo na sila ng mga balon ng krudo na umabot sa lalim na halos 240 meters. Nang matuklasan naman ito sa Japan, noong ika-7 siglo, tinawag ito ng mga Hapones na burning water o naninigas na tubig. Kahit matagal nang kilala ang krudo, hindi pa rin ito ginamit ng malawakan hanggang sa ika-18 siglo. Sa panahon na iyon, whale oil ang ginagamit ng mga tao para sa ilaw at pampadulas. Malaking industriya ang pangingisda ng balyena sa Amerika at itinuturing itong ika-5 pinakamalaking industriya ng bansa noon. Ngunit noong 1846, natuklasan ng Canadian scientist na si Abraham Gesner ang paraan ng paggawa ng kerosene, isang uri ng langis na 15 beses na mas mura kaysa sa whale oil. Mabilis itong naging bagong alternative para sa ilaw sa buong mundo. Ang tunay na oil revolution ay nagsimula sa Pennsylvania noong 1859. Si Edwin Drake, isang dating empleyado ng Riles, ay pinagkatiwalaan ng isang grupo ng mga negosyante na maghukay ng balon ng langis sa Titusville. Paulit-ulit na nabigo si Drake at tinatawag siya ng mga taga-lugar na Crazy Drake. Subalit hindi siya sumuko. Noong August 27, 1859, sa lalim na 10 talampakan, tumaas na ang krudo mula sa lupa. Nang dumating siya kinaumagahan, nakita niya ang kanyang mga trabahador na puno na ang mga bariles ng itim na likido. Mula roon, hindi na huminto ang mundo. Sa loob ng 4 na taon, mula 4,500 bariles bawat araw, umabot na ang produksyon ng Pennsylvania sa 3 milyong bariles bawat taon. Kumalat ang oil drilling sa California, Oklahoma at Texas. Naging pinakamalaking oil producer ang Amerika sa buong mundo. Kasabay nito, libo-libo ang gumawa ng pera. Ang mga may-ari ng lupa, ang mga mining companies, at higit sa lahat, ang malalaking korporasyon na nagkontrol sa processing at distribution ng langis. At dito nagsimula ang bahagi ng kwentong madalas na hindi sinasabi. Habang pabilis ng pabilis ang oil industry sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, may isang technology ang tahimik na umusbong. Ito ang electric vehicle. Hindi ito imbensyon ng Tesla. Hindi ito gawa ng Silicon Valley. Ang dekuryenteng sasakyan ay matagal nang umiiral bago pa man naging malaking negosyo ang gasolina. Noong 1880s hanggang 1900s, ang mga electric car ay hindi lamang umiiral. Sila ang nangunguna sa mga kalsada ng Estados Unidos at Europa. Mas maraming electric car ang tumatakbo sa kalsada kaysa sa mga sasakyang gumagamit ng gasolina. Hindi maingay, hindi mabaho at madaling patakbuhin ang mga electric vehicle noong panahon na iyon at itinuturing ng marami na mas advanced at mas maginhawa. Sa katunayan, noong 1899 at 1900s, ang electric vehicle ay pinakamabentang uri ng sasakyan sa Amerika. Pero habang lumalaki ang oil at gasoline industry, unti-unting nawala ang electric vehicle sa merkado. Sa loob ng ilang dekada, halos tuluyang nakalimutan ang teknolohiya na iyon. Maraming researcher at historians ang nagtatanong kung bakit. Ang sagot
na laging lumalabas ay hindi simpleng economics. Ayon sa maraming ulat at dokumentasyon, aktibong ginastos ng malalaking oil companies ang kanilang kayamanan para masiguro na walang makakalusot na alternative sa gasolina. Ang mga patent ng mas advanced na batteries ay binibili at sinasarado. Ang mga inventor ng electric vehicle ay walang mahanap na funding o suporta. Sa madaling salita, pinigilan ng malalaking tao ang pagsulong ng cleaner technology. Hindi dahil hindi ito gumana, kundi dahil gumana ito ng sobra. Hindi ito bago. Ito ay bahagi ng mas malaking larawan ng kung paano pinatatakbo ng iilan ang buong mundo. Noong 1908, natuklasan ng British geologist na si George Bernard Reynolds ang krudo sa Persia. Ngayon ay Iran. Matapos ang 10 taon na paghahanap, agad na kinuha ng Anglo-Persian Oil Company ang kontrol sa lahat ng operasyon. Binili ng British government ang karamihan sa share ng kumpanya, kaya lahat ng kita mula sa langis ng Iran ay napunta sa ibang bansa. Noong 1951, galit na galit ang Iran at formal na kinuha ng kanilang gobyerno ang lahat ng oil industry sa kanilang sariling lupa. Ito ang simula ng matagal ng alitan sa pagitan ng Iran at ng mga bansang kanluranin, isang alitang nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Sa kabilang banda, noong 1938, dumating ang American company na Aramco sa Saudi Arabia. Isang bansang noon ay kabilang sa mga pinakamahirap sa buong mundo. Walang masyadong lumalaki sa tuyong disyerto, kundi dates lamang. Ang karamihan sa mga tao ay kailangan mag-migrate sa ibang bansa para magtrabaho. Ngunit nang simula ng Aramco ang drilling, langis ang lumabas saan mang lugar sa kanilang pinaghalukayan. Hindi nagtagal, ang dati na desperado at mahirap na Saudi Arabia ay naging isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ang tagumpay na ito ay nagbukas ng bagong problema. Ang overproduction ay bumaba ang presyo, kaya noong September 1960, nagtipon sa Baghdad ang 5 bansa, ang Venezuela, Saudi Arabia, Kuwait, Iraq at Iran, at bumuo ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ang layunin nito ay ikontrol kung magkano ang ipuproduce at sa anong presyo ibibenta ang krudo sa buong mundo. Sa madaling salita, isang kartel ng mga bansang may kapangyarihang kontrolin ang ekonomiya sa buong mundo. At nang gamitin ng OPEC ang kapangyarihang iyon noong 1973, nakita ng buong mundo ang totoo. Dahil sa kanilang embargo, ang presyo ng langis ay tumama mula $3 bawat bariles hanggang $12 sa loob lamang ng 4 na buwan. Nagkaroon ng recession sa Amerika, nahinto ang mga pabrika. Ang developing countries tulad ng Pilipinas at India ay naghirap ng husto at ang India ay naging numero 1 sa listahan ng mga bansang pinakaapektado ng krisis. Noong 1979, muling sumabog ang oil crisis. Nang maganap ang revolusyon sa Iran, bumagal ang produksyon ng langis ng Iran dahil sa social unrest. Tumaas muli ang presyo at nang magsimula pa ang Iran-Iraq War, umabot ang halaga ng krudo ng $32 bawat bariles noong 1981. Noong 2020 naman, nangyari ang kabaliktaran dahil sa COVID-19 pandemic. Halos walang gumagamit ng langis dahil nasa bahay ang lahat. Nagsarado ang mga pabrika at huminto ang transportasyon sa buong mundo. Sa sobrang dami ng krudo na wala nang bumibili, ay nagdulot ng hindi kapanipaniwalang pangyayari. Ang presyo ng langis ay naging negatibo. First time sa kasaysayan ng mundo. Ang krudo na nagkakalagang $18 bawat bariles noong simula ng Abril 2020 ay bumaba sa negatibong $37 bawat bariles sa loob lamang ng ilang linggo.
Ang muling pag-usbong ng electric vehicle sa ika-11 siglo ay hindi lamang isang simpleng pag-unlad ng teknolohiya para sa mga eksperto at pananaliksik. Ito ay isang mahabang pakikipaglaban sa malalaking kumpanya ng langis na pilit humahadlang sa pagtatagumpay ng mas malinis na alternatibo. Ang pananaig ng Tesla at iba pang EV companies sa modernong panahon ay bunga ng matinding tunggalian at dumaan ito sa halos 1 siglo ng pagsupil bago tuluyang nakarating ang mga dikuryenteng sasakyan sa ating mga kalsada. At ang tanong na dapat itanong ng bawat isa sa atin ay kung matagal na palang mayroon tayong mas malinis, mas mura at mas sustainable na alternative sa gasolina, sino ang nagdesisyon na huwag itong gamitin at sino ang patuloy na nakikinabang habang tayo ay nagbabayad ng mas mahal sa bawat pagpunta sa gasolinahan. Ang krudo ay nagbigay ng modernong mundo sa ating lahat. Ngunit ang katotohanan, iniwan sa atin ng kasaysayan ay ang modernong mundo na ito ay maaaring naging mas malinis, mas pantay-pantay at mas abot kaya noong paman. Pinili lang ng iilan na hindi.